Pananampalataya Kristiyano, no? Na si Kristo ay muling nabuhay. So ito yung ating sineselebrate ngayon. This is not an ordinary Sunday, no? At dahil si Kristo ay muling nabuhay, tayo rin ay may pag-asang mabuhay, no? Kasi alam nyo, si Kristo ay namatay. Yun yung gospel, di ba? Si Kristo namatay, inilibing at muling nabuhay. No? Dahil yun yung pattern na nilakaran ni Kristo sa mga mananampalataya dito ni Kristo. Yun din daw ang ating patutunguhan. Tayo ay mamatay, tayo ay ililibing, pero dahil sa katagumpayan ni Kristo sa kamatayan, tayo rin daw ay mayroong garantiya, no, ng pagkabuhay, no, or eternal life. Diba? Yun yung pangako sa atin, diba? Yung buhay na walang hanggan. Amen? So, ayon sa kasulatan, kung may mga Bible kayo, buksan nyo sa 1 Corinthians 15, verse 20. So, ayon sa kasulatan, si Kristo daw ang unang bunga o yung first fruits. At ang kanyang pagkabuhay na uli ay garantiya ng ating muling pagkabuhay. Kaya ngayong araw, buksan natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos. At pag nilayan natin, no, ang dakilang mensahe ng pagkabuhay. Kaya nga, sabi dito, si Kristo ang unang bunga at ang katiyakan ng ating muling pagkabuhay. So, pwede ba tayo tumayo at manalangin? Dami natin ang presensya ng ating Panginoon sa kalagitnaan natin. Aming Ama, ang lahat ng kapurihan po ay sa inyo. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa pagkakataong kami ay magkatipon-tipon upang ipagdiwang ang iyong muling pagkabuhay, ang pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po dahil sa kanyang pagkabuhay ay mayroon kaming pag-asa, buhay at katiyakan ng aming pananampalataya. Sa oras pong ito, hinihiling po namin na ihanda mo po ang aming mga puso. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga isipan at samahan mo kami ng iyong presensya habang kami sumasamba at nakikinig sa iyong salita. Nawa, Panginoon, si Kristo ang maitaas sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Okay? So nakita nyo na ba yung 1 Corinthians 15:20? So, sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Datapwat ngayon ay muling binuhay si Jesus sa mga patay, na siyang naging mga unang bunga ng nangatutulog. Okay? Datapwat ngayon ay muling binuhay si Kristo sa mga patay, na siya ay naging unang bunga ng nangatutulog. So, bago natin i-dive in, no, pag-aralan nitong talata na ito, alamin muna natin kung ano yung context ng talata na yan. Ano? Sino nagsasalita dito? Ang unang Korinto ay isinulat, no, ni Apostol Pablo. Kasama to ng Epistles of Paul. No? Sinulat ni Apostol Pablo para sa iglesia o simbahan sa Korinto. Sinulat niya ito sapagkat mayroong mga Kristiyano during that time doon na hindi naniniwala na mayroong resurrection o muling pagkabuhay ng mga patay. So, mayroon doon sa iglesia na hindi naniniwala na muling nabuhay si Jesucristo. So, dahil alam nyo, yung during that time sa Corinth, malaki yung impluensya ng nung kultura, nung Greek culture. Sapagkat naniniwala sila na enough na ang kaluluwa ay mabuhay lang. No? Naniniwala sila kasi yung katawan daw masama, no? Hindi na kailangan mabuhay ng katawan. So kaya dito ikino-correct sila, no, ni Apostol Pablo na merong muling pagkabuhay gaya nung nangyari kay Jesucristo. At ang sabi pa nga ni Apostol Pablo, kung babasahin natin sa unang Korinto 15:20, datapwat ngayon muling binuhay si Kristo. So siya daw ang unang naging panganay. Ang sinasabi niya dito, ang pagkabuhay daw ni Kristo ay hindi lamang tagumpay, ito ang katiyakan ng ating muling pagkabuhay. Okay?
Ang diwa o aral ng talatang ito ay isa sa mga pinakamatibay, no, na haligi o pundasyon ng ating paniniwalang Kristiyano. Sapagkat kung aalisin daw natin, no, hindi natin, itatanggi natin yung muling pagkabuhay ni Kristo, parang pinawalang bisa daw natin yung pangangaral nila. Kasi sila mismo nangangaral na si Kristo na buhay. So, ang buong mensahe ng Ebanghelyo ay babagsak. So, baliwala kung si Kristo daw ay hindi nabuhay. Sapagkat ang pag-asa natin ay nakatuon doon. Di ba yung kaligtasan natin, ang pangako ay tayo daw, pagka lumapit o nanampalataya kay Kristo, tayo daw ay mayroong buhay na walang hanggan. So, paano patutunayan na tayo ay may buhay na walang hanggan kung si Kristo mismo na ating sinusundan ay hindi nabuhay? So, yun yung diwa, no? Yung sinasabi ni Apostol Pablo, na walang kwenta daw yung ating pananampalataya kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Amen? Yan. At hindi lang sinabi dito ng Apostol Pablo na muling nabuhay si Yesu Kristo. Kung titingnan ninyo, ang sabi ni Apostol Pablo, siya ay naging unang bunga o first fruit o panganay, no, ng mga natutulog. Dahil kung si Kristo ang panganay o unang bunga, ibig sabihin, may mga kasunod. Di ba? Pag may una, may pangalawa, may pangatlo, may pangapat. So, siya yung pinaka-starting point, no, ng ating kaligtasan. Pero titingnan ninyo, hindi pa kayo nagtataka. Bakit sinabing natutulog? Bakit daw natutulog? May idea kayo? Hindi ito yung katuruan na soul sleeping, di ba? May mga aral ngayon na nagsasabi o nagtuturo na ang tao daw pag namatay, ang kaluluwa daw ay natutulog. So alam mo naman natin hindi iyon. No? Ang pinatutungkulan dito ng Apostol Pablo ay yung ating physical na body. Di ba? Sapagkat naniniwala tayo na tayo ay pagka namatay na, meron na agad tayong hahantungan, di ba? Sabi nga, pag tayo daw ay namatay na, ang kasunod nun ay judgment agad. It's either tayo, mapunta tayo sa kapahamakan, hiwalay sa Diyos, o yung impyerno, or doon sa paraiso kasama ng Ama. Ang namamatay lang naman talaga sa atin, yung ating physical body. So, ibig sabihin nun, ang natutulog na sinasabi dito ay bubuhayin muli. Di ba? Bubuhayin muli. Ang pangunahing tinutukoy dito yung ating physical na katawan. No? Tandaan nyo, hindi ito ibig sabihin yung kaluluwa natutulog. Kasi ang kaluluwa, sumasama agad doon sa ating Panginoon kung tayo ay sa Kanya. So, kapag namatay ang believer, ang kaluluwa o ang espiritu ay pumupunta agad sa piling ng ating Panginoon. Naalala niyo yung kwento ni Lazaro at nung mayaman? Di ba? Sabay silang namatay. Yung mayaman, nung namatay, dumiretso agad doon saan? Sa Hades. Alam niyo ang Hades, dalawang bahagi yan eh. Di ba? Ang ibig sabihin ng Hades ay lugar ng mga patay o place of the dead. So ang Hades may dalawang parte yan. Isang paraiso para sa mga believers at isang dagat-dagatang apoy. No? Isang ano na rin, kaparusahan na rin doon sa mga non-believers. Kaya nga nung namatay yung dalawa sabay, si Lazaro napunta doon sa Abraham's bosom. So, sa lugar ng Hades kung saan nandun yung paraiso. At yung mayaman naman napunta doon sa apoy, no? Sa lugar ng mga unbelievers. So, yun ang nagpapatunay na talagang ang kaluluwa ay pumupunta ulit doon. Pero malalaman natin mamaya ano yung naging role, no, ni Kristo doon sa mga believers na nandoon sa Hades. Diba? Kasi nung kanyang pagkamatay, si Kristo pumunta doon sa Hades, sa lugar ng mga patay. At kinuha niya yung mga believers na nandoon sa paraiso. Kaya nga yung Hades na tinatawag noon, yung Abraham's bosom ay wala na, no? Wala na mga kaluluwa ngayon nung pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay. Kasi tinubos na yung mga unang namatay, no? Yung mga unang namatay na nanampalataya doon kay Kristo o doon sa Ama, no? Yung mga mabubuting tao, yung mga believers. So kinuha na yun ni Kristo.
ako. Amen. So, tanong, bakit tinawag na panganay o unang bunga si Hesus Kristo? Bakit siya tinawag? Sapagkat siya yung So bakit siya tinawag na unang Nasagot na pala ito kanina sapagkat kung siya ang panganay, mayroong mga kasunod, mayroong mga kapatid. Kung baga yung pattern ng buhay ni Kristo, yun ang ating susundan. Amen? Amen. Okay? So, sa lumang tipan, ano nga ba ang first fruit? Ayon dito sa Levitico, chapter 23, verse 10 to 11, salitain mo sa mga anak ni Israel. At sabihin mo sa kanila, pagdating ninyo sa lupain na aking ibibigay sa inyo, at inyong aanihin ang kanyang ani. At ay iyong dadalhin ang isang tungkos ng mga unang bunga ng inyong ani sa saserdote. So ang unang ani daw ay dadalhin, yung unang tungkos, yung unang ani, dadalhin sa saserdote at yung saserdote ang yung magwawagayway. Parang gano'n ang ibig sabihin niya. Alam niyo ba kung ano yung saserdote? May idea kayo? Yung saserdote, yan yung mga Levitical priests ng araw. Yung mga pari. Yan. Yan yung mga galing sa lahi ni Levi, mga Levitical priests. Sila yung naka-assign para manguna dun sa pagpupugay sa ating Panginoon. Yan yung mga pastor, mga pari. Okay? So, verse 11, at kanyang iwawagayway ang tungkos sa harap ng Panginoon upang tanggapin dahil sa inyo sa kinabukasan pagkatapos ng Sabat ay iwawagayway ng saserdote. Yan. Sa lumang tipan, bago pa dumating ang buong ani, may unang bahagi, Ito yung first fruit, Yung ani, yung unang ani, hindi pa yung kabuuhan. Siyempre, mayroong nauunang ani, yun daw ay inahahain sa ating Panginoon. Ang tawag doon, first fruits. So, bakit mahalaga yon? Dahil ang first fruit o unang bunga, hindi ito yung simpleng unang pitas lang. Di ba? Hindi daw yun. Yun ay mayroong simboliko. Na ang simboliko noon na ang Diyos, ang unang nagpala, Diyos ang unang nagbigay, ito yung unang bunga ay ating ibinabalik o inaalay sa Kanya. Kumbaga parang natin, pagbabalik ng biyaya para sa Panginoon. Yung mga saserdote noon, during that time, o mga Levitical priests, sila yung nangunguna para iwagayway. Kung nakikita nyo, ayun, kanyang iwawagayway ang tukos. Yung saserdote nangunguna sa pag-aalay, alay yung winawagayway. Parang wave offering, yung winawagayway. Yung unang paraan ng, Minsan, yung iba naman, ginagawa burnt offering, sinusunog para yung samyo makarating daw sa Ama. Ganun ang paraan. Bakit yung saserdote ang ginagamit, Sapagkat sila yung appointed na mediator, sa tao at sa Diyos. So sa lumang tipan, yun yung sistema nila. Yun yung pari, yun yung kumakatawan sa tao sa harap ng Panginoon, sa harap ng handog. So ano naman ang connection ng first fruits sa resurrection ni Kristo? Ni Kristo. Dahil daw ang first fruit ay mayroong dalawang malalim na kahulugan. Number one, ito ay inaalay sa ating Panginoon. So yung first fruit, inaalay daw sa Diyos. Ibig sabihin, kamukha na nabanggit ko kanina, ang sinasabi, Panginoon, ikaw yung pinagmula ng lahat. Na para bang sinasabi na, kaya kami may ani, dahil ito sa biyaya ng ating Panginoon. Yun yung una, dahil bilang pagtanaw, bilang pagbalik ng biyaya sa Diyos. Inaalay. Yun yung unang reason. Ang ikalawa naman, na malalim na dahilan, ito ay garantiya na mayroong pangkasunod na ani. Kasi nga may una, dahil may una mayroong kasunod. Na mas mabiyayang ani. So, pinagkakatiwala ng mga tao kay Lord yung unang ani. Dahil alam ng mga tao na pagka sila ay nagbigay ng alay, si Lord ang bahalang talagang magbigay ng mga siksik, liglig at umaapaw na biyaya o ani.
during that time. At yan mismo yung larawan, no, ng pagkabuhay ni Kristo. Si Kristo ang first fruit, o siya yung unang namatay, siya yung unang alay, di ba? At dahil siya ay nabuhay, tayo namang nakakapit o naniniwala na nampalataya kay Kristo, ay mayroon ding buhay. Yun ang kahulugan. No? Mayroon ding buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, ang nangyari kay Kristo ay mangyayari din naman sa atin. Di ba? Parang negosyo. Di ba? Kapag mayroong unang branch, kamukha nung ating grano sandwich, mayroong unang branch na nabuksan, sigurado yun may mga kasunod pang expansion. Kasi yung ating mga branches, yung ating negosyo, inaalay natin yan sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, ginagamit natin yung ating negosyo, di ba? Kung makikita nyo, every time na tayo mayroong mga happening, mayroong mga pagdiriwang, lagi tayo mayroong mga praise and worship na kinakanta. At even yung ating mga packaging, makikita nyo, di ba, mayroong mga Bible verses doon. So, isang way yun, no, na pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pagbabalik ng biyaya sa atin. At ito, yung ating simbahan mismo. No? Ang kumpanya sumusuporta din sa gawain ng simbahan. So kaya ako bilang tiwala ako na ang ating kumpanya ay hindi pababayaan sapagkat ito ay ginagamit natin para dun sa advancement ng kaharian ng ating Panginoon. Ang tao naman ay nadadagdagan ng mga empleyado. So ang lahat ng mga empleyado natin sinisikap natin mailapit sa ating Panginoon, maipakilala. Diba? So gaya na lang nung nakaranting building natin, ang pinag-usapan natin doon, puro Word of God. At ngayon, nakita nyo, mayroon tayong bubuksan, di ba, sa Pure God, Valenzuela. Nakita nyo, andito yung may-ari. Di ba? Inilapit pa rin natin, no? Si Lord pa rin ang nagdala sa kanya dito sa atin para siya ay maumpisahang lumago sa pananampalataya. At sooner, nag-umpisa kay Ma'am Sheila, alam ko na nanalig ako at pinagpe-pray ko din palagi na yung pamilya niya, ang kanyang anak, ang kanyang asawa ay may isama niya, no? Siya yung maging daluyan ng biyaya. Diba, naniniwala tayo na pagka may isang naniwala sa isang sambahayan, ang buong sambahayan ay may pagkakataong mailigtas. So, yan ang prayer natin kay Ma'am Sheila. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. So, ano natin dito mawawala sa ani ng Diyos. Tayo ay aanihin ng Diyos. Yun ang good news. Okay? So, may tanong dito bakit hindi sapat na sabihin lang na si Kristo ay nabuhay? Bakit hindi pwedeng simple sabihin lang na si Kristo ay nabuhay lang? No? Kasi hindi lahat sa resurrection ay pareho. So, ikumpara nyo. Kasi sabi natin si Kristo daw ang unang pangalan kasi siya daw ang unang nabuhay. Pero, hindi ba dumaan sa isip niyo, may mga taong binuhay din naman si Kristo dati, di ba? Sino-sino yon? Si Lazaro. Di ba? Di ba, sumigaw siya, Lazaro! Tapos tumayo si Lazaro din sa libingan. 4 na araw ng patay. So, nabuhay din yun, di ba? So, yung widow son, di ba? Nabuhay din. Di ba? Yung anak ni Jairus, di ba? Nabuhay din yun. Pero anong kaibahan? Nung pagkabuhay na uli ni Kristo, ang pagkabuhay na uli ng mga nabanggit natin, sila, nung nabuhay, mortal pa rin, namatay ulit. Pero unlike dito, si Kristo, ang pagkabuhay niya, talagang habang buhay, eternal. Diba? Hanggang ngayon, si Kristo ay buhay, ang ating Diyos ay buhay, nandoon sa kanan ng Ama. No? Anong ginagawa ni Kristo doon? Ano bang sabi ni Kristo nung siya ay umakyat sa langit? Sabi niya, ihahanda ko ang inyong matitirhan doon sa langit. Diba? Para pagdating ng anihan, mayroon tayong mga kwarto doon sa langit na inihanda ni Kristo. Biruin mo, nagpakasakit siya. Diba? Ipinako sa krus dahil sa ating mga pagkakasala. Tapos nung namatay siya, nung nabuhay siya, ang inisip niya pa rin yung tayo. No? Tayo mga tao, pinag-ahanda pa daw niya tayo ng ating matitirahan. Ibig sabihin, ang ating residency,
no? Ang ating talagang permanenteng tirahan ay hindi dito sa broken world na ito, no? Hindi dito sa mundo. Ito yung ating parang hotel lang. Diba? Tayo parang nasa hotel. Na pansamantalang tirahan lang. Tayo nakikiraan lang dito sa mundo. No? Ang talagang citizenship natin ay doon sa heaven, sa langit, kasama ng ating Ama. So kaya tayo kailangan talagang nananatili sa ating Panginoon. No? Kailangan meron tayong pagtanggap kay Kristo. Yung ticket o yung ating journey, hindi lang masecure yung ating pupuntahan na tayo sigurado ng ligtas, kundi pati yung ating journey, no? Yung ating pagtawid, no? Pansamantalang paninirahan dito ay maranasan natin yung biyaya, lubos na biyaya ng ating Panginoon. Yung tayo nabubuhay kahit maraming problema, meron tayong kagalakan, meron tayong contentment sa ating mga puso. Diba? Sino dito nakakatiyak na siya ay ligtas na at ang residency niya ay sa heaven? Yeah. Ipalakpak natin sa ating Panginoon. So yung mga material things, huwag natin intindihin yan. Diba? Si Judith, si Manny, wala yan, iiwan natin ang lahat ng yan. Ano? Sino kilala niyo si Manny? Si Manny Ningin. Madami yan. So, huwag natin intindihin. Sapagkat tama yung binanggit ni si Severina kanina. Walang pagsubok o trials na ipinahintulot ang Diyos na hindi natin kayang lampasan. Lahat ng pagsubok na pinahintulutan niya ay hindi lalagpas sa ating kakayahan. Sasamahan niya tayo. Diba? Yung pag-akyat ni Kristo, yung ascension ni Kristo, mayroon siyang iniwan sa atin eh. Sino yung iniwan niya? Si Holy Spirit. Amen. So iniwan ni Kristo ang Holy Spirit para ating maging helper, comforter. So yun ang tutulong sa atin. Kaya kung tayo, tinanggap natin si Kristo na sa ating buhay, si Kristo ay naninirahan sa atin, ang Espiritu Santo ay naninirahan sa atin. Walang bagay, no? O problema na hindi natin kayang lampasan. Amen? Amen. So alisin nyo na yun, yung mga alinlangan sa ating isipan. Okay? Yan ang malinaw na mensahe ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin nito, nung muling pagkabuhay ni Kristo, ito daw ay victory over death. No? Kasi tayo daw, sabi sa Biblia, sa salita ng Diyos, tayo ay higit pa sa mananagumpay. We are more than conquerors. So si Kristo, siya yung unang glorified man. Diba? So kung si Kristo naging glorified man, ano ibig sabihin? Yung katawan ni Kristo ay glorified body. Katawang hindi nasisira, katawang hindi nabubulok, katawang hindi namamatay. So glorified body, yung katawan ni Kristo. Diba? Hindi na natin kailangan ng vitamina. Hindi na. At kung yun ang dinanas ni Kristo, yun din daw dadanasin natin sa muling pagkabuhay ng ating katawan. So magkakaroon tayo ng glorified body. So kung tayo, nung nandito tayo sa broken world na ito, na putol ang paa, pagdating daw doon, tayo ay may perfectong katawan. Tayo daw ay kumpletong paa. Kung tayo dito ay nakaasa dun sa mga maintenance. Sino may mga maintenance dito? Yan, si Nanay. Si Sis Flor. Sino? Si Salmira. Ayun, si Brother Tony. Yan. So, doon daw, pagdating natin, nagkaroon tayo ng glorified body, wala na ang lahat ng yan. Amen. Pero alam nyo, yung mga ating mga karamdaman, no? Ayun yung mga kapansanan sa ating katawan. Alam nyo, sa faith daw, pag tayo meron maliit na faith lang, kasing laki ng mustasa. Yan daw ay kayang mawala. No? Depende sa ating pananampalataya. Kaya ngayon, i-declare natin, lahat ng ating sakit, no? Lahat ng ating karamdaman, i-declare natin sa pangalan ni Jesus, tayo ay Kanya ng pinagaling. Amen? Palakpakan natin si Lord. No? Kahit kasama sa Kanyang tinapos na gawa, di ba, kung nakita nyo, pinahirapan siya di ba? Di ba, sabi sa Biblia, siya, ilahampas. Di ba? Yung pinanghahampas sa kanya, mayroong pang sima yun, Kapag tumama sa balat, kumapit sa balat yun,
pagka binulot ulit, kasama yung laman eh, no? Matutuklap yung laman. Ganun kagabi yung paghihirap ng ating Panginoon. Ang buong katawan niya ay punong-puno na sugat. No, halos hindi mo na siya makilala. Yun ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Pero ano ang magandang balita? Sabi sa Biblia, ang kanyang sugat daw, no, na kanyang tinamo, ay simbolo ng ating kaligtasan. So, tayo ay magaling na kasi tapos na yung gawa ni Kristo, no? 2,000 years ago. Di ba? Hindi naman linggit sa kaalaman natin yan eh. Si Pastora, isang buhay na patotoo na siya ay may ng stage 3 cancer. Pero sa biyaya ng Diyos, eto't nagsiserve siya sa ating Panginoon. Fresh na fresh kanina, si Severina. Diba? Cancer din ba sis? Survivor. At huwag na tayo lumayo mismo sa aking nanay. Diba? Yung aking testimony nung nakaraan. Mayroong in divine intervention ng ating Panginoon. Pinag-pray ko yun eh. Sabi ko, Lord, alam ko, sabi mo sa iyong salita, yung mga sugat na tinamo mo ay para ay kasama o included doon sa package yung kaligtasan na aming tinanggap, yung kagalingan. So, talagang mabuti ang Diyos, no? Ito si nanay. Diba? Kasama pa natin. Si Kuya Gibo, no? Alam ko si Kuya Gibo talagang ang kwento niya sa akin, 50-50 na rin daw siya eh. Ganun ba? Na, oo, for operation na rin. Pero hindi rin siya nagpa-open. Maraming kwento at buhay na patotoo na kapag tayo, nananampalataya. No? Sabi nga ni Kristo, kung tayo daw ay may pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, kaya nating sabihin, bundok, lumipat na riyan, papunta dito. Diba? Amen? Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. So si Kristo, victory over death. Amen. So, alam niyo, ang resurrection ni Kristo ay talagang konektado, no? Talagang hindi pwedeng ilayo doon sa atin, no? Ano yung sabi sa Corinto, chapter 15, verse 21 to 22, ito yung kasunod ng unang talata na binanggit natin, no? Na binasa. 21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan. Sinong tao iyon? Si Adan, no? Si Adan. Kasi si Adan yung nag-commit ng pagkakasala. Kaya nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan, kaya tayo mayroong sinful nature. No? Kaya tayo, ang default na kalagayan natin talaga, pagkapanganak pa lang natin, ay tayo ay makasalanan na. Kasi dahil dun sa ating manang kasalanan. Diba? Ano ka nga nung halimbawa natin last time, no? Ang bata, pagkapanganak pa lang, habang lumalaki, hindi naman natin tinuturo ang magsinungaling. Pero bakit natututunan niya magsinungaling? Bakit lumalabas yung natural na nature ng tao? Diba? Kasi, yun yung simple nature ng tao. Kahit hindi mo turuan, yun ang lalabas at lalabas na pagkatao ng tao. Diba? At tanggap ng Panginoon yun. Kasi nga, sabi niya, ang lahat ng tao ay nagkasala. Okay? So, kaya sa pamamagitan daw ng unang tao, nakapasok ang kamatayan. Diba? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang sabi sa 6:23. So, nakapasok yung kamatayan. So, isipin nyo kung hindi sana, ang ganda sana ng ano natin, ng plano ng Diyos, no? Kung hindi nagkaroon ng disobedience, no? Yung unang tao. Sana wala ang kamatayan. Okay? So, ngunit, sa pamamagitan naman ng isang tao, ay dumating ang pagkabuhay na mag-auli ng mga patay. So, sinong tao ang dumating? Si Jesus. No? Kaya si Jesus, siya yung sinasabi sa Biblia na ikalawang Adan. O second Adam. Pangalawang Adan si Jesus Christ. Kasi kung kay Adam, nakapasok ang kasalanan, nung dumating si Kristo, nakapasok ang buhay ng mga Adan. Nagapi yung kamatayan, yung kasalanan. No? Wala na daw sting, wala na daw bisa yung
kamatayan. Kasi meron na tayong victory over death. Dahil sa ating Panginoon Jesucristo, merong pagkabuhay ng mga uli ng mga patay. Verse 22, sapagkat kung paano kay Adan, ang lahat ay namatay, so lahat daw ng tao ay namatay, no? Ibig sabihin ng namatay dyan, nahiwalay sa ating Panginoon. No? Yan ang biblical meaning ng kamatayan. Pagkakahiwalay sa Panginoon. No? O separation from God. Meron tayong background music. Okay? Okay. So, ito, mayroong paghahalintulad. Adam versus Christ. Na kay Adam, ang ibig sabihin ng ni Adam, ang naibigay ni Adam ay kamatayan. Kay Kristo naman ay buhay na walang hanggan. No? Sa Biblia kasi alam niya mayroong dalawang representation o representative heads. No? So yung heads, yung pamumuno. No? Ito yung headship ni Adam at Christ. Okay? Ito yung pundasyon ng text, no, ng talata. No? Dalawang ulo ng sangkatauhan. Si Adan, unang tao, representative ng humanity. Nang siya ay nagkasala, ang lahat ng tao daw ay namatay. Pero yung ikalawang ulo, second Adam, pangalawang Adan, yun ay si Kristo, ang bagong ulo ng sangkatauhan, bagong ulo ng lahat ng nananampalataya sa Kanya. No? Nang siya ay nagtagumpay, dahil siya ay muling nabuhay, lahat ng nasa Kanya. No? Sino ang lahat ng nakay Kristo dito? Amen. Palakpakan natin ang Lord. No? Ang lahat ng nakay Kristo ay nadamay doon sa Kanyang victory. Nadamay doon sa pagkabuhay ng mga uli. No? Yan. Ibig sabihin, ang kasalanan, ibinilang sa atin, no? Nagkasala si Adan. Kaya tayo ay naging mortal. Kaya tayo ay subject for death, no? Makasalanan. Nasa ilalim ng sumpa ng kamatayan. So, hindi lang ito tungkol sa ginawa natin, eh. Actually, tayo parang biktima talaga, no? Hindi tayo nakakondemn dahil sa mga pagkakasala din. Hindi lang sa mga ginagawa natin pagkakasala. Kundi tayo ay nahiwalay sa presensya ng Panginoon o namatay dahil sa ating naman na kasalanan. No? Kaya sino dapat nating di ba? At tanong dito, kanino tayo naka-union? No? Kanino tayo nakakabit? No? Sino ang nakakabit dito kay Adan? Sino naman ang nakakabit kay Kristo? Yun. Tayo dapat lahat nakakabit kay Kristo. No? Bubuhayin by faith, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Still, tayo hindi basta-basta bubuhayin kung tayo walang pananampalataya. No? At napakadali lang naman, no? Nakunin yung kaligtasan kasi dapat lang gawin. Ito ay libre nang ibinibigay ng ating Panginoon, di ba? Ephesians 2 verse 8 to 9, sapagkat sa kabutihang loob ng ating Panginoon, yung kaligtasan ibinibigay ng libre. Ang gagawin na lang natin, tayo ay mananampalataya. Sapagkat hindi daw ito galing sa ating mabuting gawa. Not by works ang kaligtasan. Sapagkat kasi kung ikaw ay tunay na ligtas at mananampalataya ni Kristo, kung tunay na si Kristo ay nananahan sa iyo, kasi ang sabi pag tinanggap daw natin si Kristo daw, ang ating daw katawan ay hindi na sa atin, kundi pinag-aharian na ng Diyos. At ang ating katawan ay templo na ng Diyos. Kaya kung tayo mananampalataya at ang katawan natin ay templo na ng Diyos, natural na ang magagawa natin ay mabuti kasi mabuti yung nasa loob natin. So, hindi man tayo maging perfect talaga, no? At wala naman talagang perfect. Pero unti-unti tayo ay dumadaan doon sa sanctification process, no? Araw-araw tayo pinapabanal. Okay? Amen. So, talagang sinasabi dito na pinagdidiinan natin, no, ng ating pag-aaral ngayon, na kung walang resurrection, kung walang muling pagkabuhay, wala tayong pag-asa. No?
Ang sabi sa unang Korinto, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan ang aming pangangaral. No? Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, no? Doon sa sinabi kong konteksto kanina na maraming mga mananampalataya noon under influence ng Greek culture na hindi sila naniniwala. No? Biruin mo, mananampalataya na yun kasi miyembro sila ng iglesia. Kasi ang sulat ni Apostol Pablo para sa iglesia sa Corinto. No? Ibig sabihin, mga mananampalataya. Iglesia, no? Church. Sinasabi nila na hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya ito yung tugon. No? Ito yung reply ni Apostol Pablo. Sabi niya, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, hindi muling binuhay, wala na daw kabuluhan yung pangangaral. Ibig sabihin, sila Apostol Pablo ay sinungaling. Diba? Walang kabuluhan, walang kwenta. Diba? Tapos, dahil nga yun ang pinangangaral nila Apostol Pablo na walang kabuluhan, yung ating pananampalataya din, ay magkakaroon din ng walang kabuluhan. Diba? Kasi nga ang pangako ng Diyos, diba? Maalala nyo, diba, sabi, ang sino mang manampalataya kay Kristo Jesus ay hindi mapahamak. Diba? Familiar sa inyo? Bagkus, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, iyan yung pinangangaral. No? Ang paglapit, ang pagtanggap kay Kristo Jesus ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Diba? So, bali wala daw yung pinapangaral nila ngayon kung hindi muling binuhay si Kristo. Kasi, yun yung proof no? Ang tao kasi to see is to believe Diba? Ayan, nakikita na ng tao na si Kristo ay muling binuhay. So, tayo din daw, yun din daw ang pattern na pupuntahan natin. Pero kung si Kristo hindi nabuhay, namatay, ang hirap ituro, ang hirap sabihin na meron tayo bilang tao, may hinihintay tayong salvation o muling pagkabuhay. Kasi si Kristo hindi nabuhay. So yun yung konteksto, yun yung aral na sinasabi ni Apostol Pablo na walang kabuluhan, na babagsak ang ating pananampalataya. Kasi kung alam nyo, ito yung pinakahaligi o pundasyon ng ating yung gospel, yung good news. Ang ibig sabihin ng gospel o good news, ito yung pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung redemption. Diba? Okay, sabi sa Korinto, unang Korinto 15:17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, walang pagtubos sa kasalanan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. So without resurrection, walang tunay na gospel, walang assurance of salvation, walang victory over death and sin. No? Ibig sabihin, hindi maliit ang resurrection, no? Na issue. Hindi maliit na issue resurrection. Hindi ito optional doctrine na pwede mong sabihin, basta mabait ako, okay na. Di ba? Hindi sapat yung pagiging mabait natin para tayo maligtas. Ang sapat ay yung ating pananampalataya kay Kristo. Kasi hindi tayo pwedeng maging mabait habang buhay eh. Di ba? Sa umaga lang nga eh. Pakiramdam mo, bait-bait mo eh. Paglabas mo ng bahay, mayroon na agad tukso dyan eh, di ba? Nakita mo yung kapitbahay mo na mahilig sa chismis. May nakita kang sexy na babae. Di ba? May nakita kang gwapo na lalaki. Nakita mo yung kinaiinisan mo, mayroon kang mga salitang nasasabing hindi maganda. So, mahirap, no? Maging kung ang pagbabasihan ng ating kaligtasan yung pagiging mabuti natin. Kasi, ang sabi ng Panginoon, yung sinasabi mong ikaw ay mabuti, ang katotohanan ay wala sa iyo. So, ginagawa mong sinungaling ang Diyos pag sinabi mong ikaw daw ay mabuti. Kaya hindi sapat kung tayo mabuti. Kasi ano sabi ng Diyos? Ang lahat daw ay pagkasala. Ang sinabi ng Diyos to Apostol Pablo. No? So, Apostol Pablo nagsabi niya sa Roma 3:23. Okay? So, kaya ang resurrection ay hindi lang pang-Easter talaga. No? Lagi natin itanim natin sa ating isip at puso na ang pagkabuhay na uli ni Kristo ay hindi lamang tuwing Easter Sunday, no? Kundi araw-araw natin gulitain na yung pagkabuhay ni Kristo. Sapagkat
Si Kristo ay nananatiling buhay at ang Diyos natin ay talagang buhay, no? Hindi katulad, alam nyo, hindi naman sa pagkukondem, ano? Pero realization, no? Hindi ang ating pananampalataya, no? Ang Kristyanismo, ang ating Diyos ay buhay, no? Nasa langit. Samantalang yung ibang mga pananampalataya, no? Hindi sa pagkukondem, no? Kundi para mapag-usapan lang. Katulad ng Buddhism, di ba? Ang Diyos ba nila ay buhay? Di ba? Si Buddha? Buhay ba si Buddha? Di ba patay? So, ano? Di ba? Confucianism. Di ba? Patay si Confucius. Taoism. So, lahat ng yan ay mga gawa ng tao. No? Walang, kaya tignan nyo, palagi, sino ba ang laging minamak? Di ba? Kayo naman ay nagbabrowse sa Facebook. Sino ang laging minamak? Diba? Palagi na lang si Jesus Christ. Ang dami namang ibang Diyos ang tao eh. Bakit palagi ang minamak si Jesus Christ? Bakit palagi siyang hinahamak? Siya yung laging kinapers, siya yung laging tinutuya. Meron bang nanghamak kay Buddha? Meron bang nanghamak kay Confucius? Diba? Wala naman eh, diba? Pero bakit? Kasi ang sabi ng Lord, ang pagsunod daw kay Kristo ay hindi madali. Ang sabi, ang itinataas daw ay lalong ibinababa. At ang ibinababa ay ilalagay sa taas. So, tayo, payapa tayo at may garantiya tayo na tayo yung ang tunay, ang ating pananampalataya ay tunay, no? At mayroong katiyakan na tayo ay may hinihintay na buhay na walang hanggan dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan pa ba kayo? Amen. God is good? All the time. All the time? God is good. Ang Diyos ay mabuti. Konting practice pa, no? Mas mabilis talaga pag English eh. Sa lahat ng panahon? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Connection talaga nito sa atin. Dinidiin talaga natin. Kung si Kristo ang first fruit, ano naman, no, ang ibig sabihin noon sa atin? No? Dito, mayroon tayong tatlong katiyakan, no? or assurance, no, ng resurrection ni Kristo. Number one, sigurado ang ating bodily resurrection. Ibig sabihin yung literal na physical, no, na muling pagkabuhay. Naniniwala ba kayo doon na tayo, pagdating ni Kristo, tayo ay bibigyan ng bagong katawan. Katawan na hindi tumatanda, hindi nasisira, walang kapintasan. No? Yun ang ibibigay sa atin ng ating Diyos. Perfectong katawan. Pag sinabing perfect, ay nako, talagang yan yung prime ng ating ano. Diba? Okay. So, bodily resurrection. At dahil siya ang first fruit, si Kristo, ang ibig sabihin ng kanyang resurrection ay ito yung magiging pattern din. Ito yung ating susundan din. Ito yung garantiya sa atin na tayo ay mayroon ding perfect na katawan. No? Yun ang kanyang pangako. Yan ang pangako ni Kristo, ng Diyos. Diba? Alam nyo, mayroong isang hindi kayang gawin ang Diyos. Alam nyo ba kung ano yung isang, ang lahat ay kaya niyang gawin. Lahat niya, ito ginawa niya. Diba? Pero ano yung isang bagay na hindi niya kayang gawin? Ano? Magsinungaling. Tama, sino sumagot doon? Yun o. Tama. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Kuya Gubon. Amen. Sino nang siya? Yung junior pala eh. Kaboses kasi eh. Magsinungaling. So, yan ang hindi kayang gawin ng ating Diyos, yung magsinungaling. O kaya, yung salita niya, hindi niya tuparin. Kaya nga diba, sabi ko sa inyo kanina, ang sabi sa salita ng Diyos, yung sugat daw na kanyang tinamo, simbolo ng ating kagalingan. Pwede bang bawiin ng Diyos yan? Hindi. So ano ang kailangan lang natin gawin? Panampalatayaan. Tayuan natin yung sinabi niya. No? Na kapag tayo may karamdaman, Lord, sabi mo sa iyong pangako. Pero, importante, palagi natin dudugtungan yung pagpapasakot sa Kanya. No? Yung kung ano, pero kung ano ang iyong will, kung ano yung kagustuhan para sa akin,
siya yung masunod. Di ba? Gaya nung bago, hulihin, no? Dakpin si Kristo, di ba? Bilang siya ay 100% human, 100% God. Di ba siya din nanalangin sa Ama? Ano yung panalangin niya sa Ama? Mukhang alam din ulit ito ni Pastor Gio, Sasagot ulit. Ano yung panalangin ni Kristo? Saan siya nanalangin? Sa Garden of Gethsemane. Di ba? Nanalangin siya sa Ama. Siyempre, ano yung panalangin niya sa kanyang Ama? Yun. Ama ko, kung maaari, sana alisin mo yung saro ng paghihirap sa kanya. Diba? Kasi nalalaman niya Alam niya yung plano ng Ama Diba? Alam niya yung plano na siya talaga ay magiging hain. Gaya nung sinabi ni John. Diba? Sinabi ni John the Baptist. Nung parating si thank you, Chef. Sorry, medyo na. Ano sabi ni John the Baptist? Nung parating si Kristo, narito. Pamilyang sa atin ito Palagi natin naririnig ito dati Diba? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, yun yung sinabi ni John the Baptist. Yung kordero daw ng Diyos, yung alay ng Diyos. No? Yun yung magiging alay na mag-aalis ng ating mga kasalanan ng sanlibutan. Diba? Kaya alam ni Kristo na siya ay ihahain na siya ay maghihirap, siya ay tatanggap ng ating mga kasalanan. Yung paghihirap ng kapalit. Kaya nanalangin siya sa Ama, sana palagpasin daw yung saro ng paghihirap. Pero ano yung sunod na sinabi niya? Pero matupad nawa ang kalooban mo. So palaging kalooban pa rin ng Diyos Ama, ng Lord, ang anuhan natin. Kasi palagi, hindi man malinaw sa atin, yung mga nangyayari. Marahil sa atin, pero ang plano ng Lord palaging mabuti. Maaaring hindi natin nakikita, pero mayroon palang hinahayaan si Lord na mangyari para magkaroon ng mas makabuluhan na bagay. Diba? Maaaring ang isang tao na wala sa atin, diba? Pero ano yung reason ni Lord doon? Sabi niya, inililigtas o iniiwas niya ang tao doon sa mas malaking kapahamakan na darating sa atin. So palagi kung ano yung will ni Lord. Pero, ang good news, sasabihin ko sa inyo, kung ano yung will ni Lord, yun yung palaging makakabuti sa atin. Amen? Amen. So, sigurado ang ating bodily resurrection. Ikalawa, hindi final ang kamatayan. Hindi ito yung pinaka last page, Kasi dati ang libingan parang the end na The end na yung libingan. Pero ngayon, para sa mga mananampalataya, ang libingan ay parang waiting room na lang. Parang naghihintay na lang tayo. Yung ating katawan, ang pinag-uusapan, Hindi yung ating kaluluwa. Kasi yung ating kaluluwa, di ba? Pag namatay tayo, sabi sa Biblia, ay judgment agad. Diba? Hahatulan tayo base sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Hindi dahil sa tayo ay matuwid. Tayo maliligtas dahil sa tayo ay justified. Dahil sa pagsasakripisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Mahigit 2,000 taon na yung nakakaraan. Okay, so hindi final, Hindi ito yung katapusan, yung kamatayan. Diba, ang namamatay lang naman sa atin yung katawan. Pero pag namatay ang katawan, buhay yung kaluluwa. Amen? Amen. Datapwat, kung ang Espiritu niyaong bumuhay ng mga ulig kay Jesus ay nananahan sa inyo, yaong bumuhay ng mga ulig kay Kristo Jesus sa mga patay na nagbigay buhay naman sa inyong mga katawan. Kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Yan. Napakaganda, Ang sinasabi dito, ano yung sinasabi dito?
No? Malinaw yung sinabi sa banal na kasulatan dito sa libro ng Roma, no? Chapter 8, verse 11. Ang sinabi, ang parehong espiritu na bumuhay na magauli kay Kristo ay ang parehas ding espiritu na magbibigay sa atin ng buhay pagkatapos ng ating kamatayan. So, iisang espiritu ang bumuhay kay Kristo at ang bubuhay uli sa ating espiritu din. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, tayo ay, meron tayong kapangyarihan or meron tayong authority laban sa kasalanan. No? Meron tayong pag-asa sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, no? Sa atin. No? Meron tayong pag-asa sa gitna ng magulong mundo. Broken world. Kaya nga sa mga susunod na linggo, ang topic natin, living life in the broken world. Paano tayo mamuhay? Paano tayo tutugon? Paano tayo tatayo kay Kristo? Sa kabila na ang ating hotel, no, na tinitirahan ay broken. No? Itong mundo natin ay broken. Yan yung mga susunod na ating mga topic. So ang taong tunay nakikilala sa nabuhay na Kristo ay hindi lang naghihintay ng langit, no? Hindi lang basta langit ang hinihintay natin. Kundi yung journey, dahil na tinanggap na natin si Kristo, ang Espiritu Santo ay nasa sa atin, yung journey ng ating paglalakbay ay may guarantee, no? Mayroon tayong kagalakan sa ating mga puso. Mayroon tayong contentment. Ibig sabihin, mayroon indwelling, no? Ang Holy Spirit sa atin. Tayo ay naging templo na ng Diyos yung ating katawan. No? At dahil tayo ay may indwelling of the Holy Spirit, buhay si Kristo sa ating katawan, tayo meron ng kakayahan, no? Na lumaban sa kasalanan, mamuhay sa kabanalan, magbago ang direksyon. No? Kung tayo ipinanganak na ang direksyon natin, ang hantungan natin ay sa kapahamakan, dahil tayo ipinanganak na makasalanan, ang direksyon talagang tinatahak natin simula ng pagsilang natin hanggang sa tayo mamatay, kapahamakan yun. Pero gano'n na lamang yung pag-ibig ng Diyos. Pinadala na si Yesu Cristo para maging ating tagapagligtas. No? Siya yung kumuha ng ating kasalanan. Kaya imbes na tayo mapunta sa kapahamakan, nagbago yung direksyon ng buhay natin sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Amen. So, hindi lang dahil malakas siya, si Kristo, kundi dahil buhay sa Kanya, no? Ang Espiritu ng Diyos. No? Hindi lang dahil tayo ay malakas, kundi dahil buhay na buhay ang Diyos sa atin. No? Tayo ay pinapabanal o being glorified every day. Diba? Sabi nga sa Bible, tayo daw yung mga buhay na santo. No? Naniniwala ba kayo tayo ay mga buhay na santo? Amen? Diba? Kumbaga tayong buhay na santo, para tayong si Saint Sheila, Saint Marisa, buhay na santo daw eh. No? Buhay na santo, hindi sa ibig sabihin tayo ay banal bilang sa pagkatao natin, kundi tayo ay banal dahil si Kristo ang nakikilala ng Ama, ang nakikita ng Ama sa atin, yung tinapos na gawa. Amen? Amen. Okay? So, tapos na tayo dyan. So, kung makikita nyo, diba, nung siya ay namatay, diba, siya ay inilibing, nung siya ay inilibing, nilagay siya doon sa tomb, no? Libingan. Diba, very iconic yung picture noon, yung may libingan na may batong butas, diba, tapos may bilog na bato na ginugulong-gulong. Yeah. Yun yung sinasabing tomb, no? Yung libingan ni Kristo. So ayon sa salita sa Gawa, chapter 17, verse 31, sapagkat nagtakda siya ng isang araw na kanyang hahatulan ang sanlibutan. So meron na palang araw na itinakda. Para tayo, ang sanlibutan ay hatulan. So, judgment
So itinakda na daw ang araw ng ating judgment o yung judgment day. No? So na kanyang hahatulan ang sanlibutan sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. No? Tayo daw ay hahatulan hindi ayon sa ating gawa. No? Ayon sa ating mga nagawang mabuti o nagawang kasalanan, hindi daw tayo doon hahatulan. Malinaw ang sinabi dito, no? Tayo ay hahatulan sa katwiran. No? Sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinakda. So sino ba yung lalaking kanyang itinakda? Si Jesus, di ba? Siya yung second Adam, no? Siya yung lalaki na itinakda, no? Na mag-aalis ng ating kasalanan. Mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan sa panahon ng paghahatol na nakatakda. Si Kristo daw yun. No? So, ginamit dito ni Pablo ang salitang resurrection hindi lang para sa comfort. Hindi lang para tayo maging komportable. No? Yung muling pagkabuhay para tayo maging feeling safe na. No? Hindi lang para sa comfort. Kundi para tayo tawagin na magkaroon ng repentance sa pagsisisi. Diba? Change of mind. Pinapaalala ni Pablo na ang muling pagkabuhay ay para tayo manampalataya kay Kristo. Sapagkat nakatakda ang kahatulan, no? Ang paghahatol ng Diyos. Na kung tayo dumating ang araw ng kahatulan at hindi tayo ready, di ba? Kung hindi tayo ready, walang Kristo sa puso natin, bali wala. Tayo ay hindi kasama doon sa mga tinubos ni Kristo. Amen? Sabihin nyo nga, tinubos ni Kristo. Tayo yung mga tinubos ni Kristo. Isang paalala, no? Na huwag tayo maging komportable. Okay? Believe at tayo ay magbow doon sa risen King. So, hindi sapat na maiyak to tuwing Holy Week. Tuwing Holy Week lang. Kung hindi, dapat meron tayo pagsuko sa ating Panginoon. Okay? Ang mga na kay Kristo, okay lang ba? Tapusin natin. Konti na lang ito. Ang mga nasa kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. No? So, yan. Ang tinanggap natin na pananampalataya ay buhay na walang hanggan. Ang sabi dito sa Pedro, purihin nawa ang Diyos at ang Ama nating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa. No? Tayo naligtas ayon sa malaking awa, undeserved kindness. Kasi kung ano ba yung nakakapat para sa atin? Dahil tayo makasalanan, kamatayan. No? Pero dahil sa kanyang malaking awa, hindi niya ipinahintulot na tayo mapahamak. No? Malaking awa. No? Ipinanganak tayo muli. Isang buhay na pag-asa sa pamamagitan sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. So, yan, paulit-ulit, hindi sa atin. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ay ang garantiya ng ating salvation. No? So, the resurrection produces living hope, buhay na pag-asa. So, personal application. Tanong. Meron tayong tatlong tanong na kailangan sagutin dito. Diba? Tinatanong ko kayo ngayon, ikaw ba ay in Adam or in Christ? In Christ, siyempre. Ibig sabihin, pag sinabi mo, tayo ay in Christ, tayo ay mayroong bagong buhay. Mayroon tayong kapatawaran. Mayroon tayong katiyakan sa resurrection. Ang pinakamahalagang identity ng tao ay hindi lang sa trabaho niya, or estado, o relihiyon man, kundi ang buhay ba ay nakabase kay Adan o kay Kristo. Kalawang tanong, nabubuhay ka ba sa kapangyarihan ng buhay ng Kristo? Yes. No? Yan ang talagang yes na yes. Dapat tayo nabubuhay sa kapangyarihan ng Kristo. No? Pero ang tanong kung tayo ay nabubuhay sa kapangyarihan ng Kristo, meron bang ebidensya? No? Meron bang bunga? Yung ating buhay? Kailangan i-check din natin yan. Hindi basta tayo, yes. No? Nakikita ba sa atin sa araw-araw na pamumuhay yung fruit of the Holy Spirit? Ano-ano yun? Diba? Love, patience, kindness, meekness. Yung ba yung nakikita sa atin? Yan yung sinasabing test your spirit.
Ikatlo, kung mamamatay tayo ngayon, mahirap sagutin ito. Huwag naman sana, muna. Kung tayo ay mamamatay ngayon, sigurado ka bang sa langit ang punta natin? Sino sasagot dito ng yes? Yes. O yung hindi nagtaas, no ba? Yung hindi nagtaas, no ba? Sigurado na tayo kasi tinanggap na natin si Kristo, di ba? Ano sabi sa Roma? There is no condemnation in Christ. Wala nang kahatulan ang na kay Kristo. Sigurado na ang ating kaligtasan. Di ba? So, ang tiyak na destination talaga natin, kung ikaw ay totoong nagtitiwala kay Kristo, dapat sa langit na. Amen? Totoo ba natin tinanggap si Kristo? Amen. So pwede ko bang makita ang kamay ng lahat na tumataas na sa langit, ang punta natin? Yun, hallelujah! Palakpak natin. Kailangan tayuan natin yun, yung salvation na tinanggap natin. Amen? Okay? So, conclusion. Ito ang summary, Si Kristo ay ang lahat ng tunay na nasa Kanya. Yung tunay, yung totoo. Yung mga tupa, hindi mga kambing, Yung mga nagbubunga ng Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit, pinakikitaan noon, ay, sa pamamagitan niya, ay mabubuhay rin. Amen? Si Kristo ang unang bunga, at dahil siya ay nabuhay, ang lahat ng tunay na nasa Kanya ay mabubuhay rin. Kita niyo, nabuhay si Kristo. Okay? So, tayo po ay tumayo at tayo manalangin.